itong paanyaya ng Diyos, bagamat ito'y bukas sa lahat ng tao, gayon may meron itong limitadong panahon. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang paanyaya ng Diyos ay gaya ng pinto ang bukas. Amen. Gaya ng pinto ang bukas. Maalala natin yung parable of the 10 virgins. Amen. Yung 10 mga dalaga. Dalaga. Yung 5 dalaga ay handang-handa na pumasok sa kasalan kasama ang groom, kasama ang kasintahang lalaki. Gayunman, yung 5 ay hindi sila handa, kaya sila ay bumili pa ng kanilang langis. Kung kailan po nandoon na. Oo, kung kailan naroon na. Ngunit nang sila ay makabili na at bumalik na, yung pintuan ay isinara na ng Panginoon. Mababasa natin yan sa aklat ng Mateo sa chapter 25 verse 10 hanggang sa verse 12. Ganito po ang sinasabi. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan, at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Sa verse 18, Ganito po ang sabi, Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. kaya ang paanyaya ng Panginoon ay totoong bukas sa lahat, ngunit may panahon na ito ay magwawakas. Amen. Ito ay bukas sa lahat ng uri ng tao. Gayunman, ang dapat nating maintindihan at maunawaan, itong paanyaya ng Panginoon ay merong kinapapalooban na panahon. Amen. At ito ay yung tinatawag nating panahon ng biyaya, itong grace Amen. period. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay bukas ang paanyaya ng Panginoon. Kaya ang turo sa atin ng salita ng Diyos, samantalahin natin habang bukas ang paanyaya Amen. ng paglapit sa Diyos, ay samantalahin natin. Sabi ng Bible ay huwag tayong mag-atubili. Amen. Huwag nating ipagpaliban ang paglapit sa Praise the Panginoon. Lord. Huwag nating ipagpaliban na tugunin Amen. ang paanyaya ng Panginoon. Sa Hebreo, sa 4, ang talatay 16, nais kong basahin sa ASND version sa ang salita ng Diyos. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit Praise the sa Lord. trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Praise the Ang Lord. salita ng sumulat ng Hebreo ay huwag tayong mag-atubili. Amen. Huwag nating ipagpaliban. Amen. Yan ang masamang kultura nating mga Pilipino. Mahilig tayong magpaliban. Yang tinatawag na mamaya na habit, yung manya na Manya na habit. habit. Ha? Yung pagpapaliban, bagamat may mga bagay na dapat nating ipagpaliban, pero yung mga importanteng bagay, yung mga mahahalagang bagay, gaya ng paglapit sa Panginoon, Amen. hindi dapat Praise the ipagpaliban. Kaya ang turo sa atin na salita ng Diyos, huwag tayong mag-atubili. Amen. Huwag tayong mag-atubili, huwag nating ipagpaliban. Ano ba ang kahihinatnan, Pastor Elmar, kapag lumipas o kapag ipinagpaliban yung paanyaya ng Diyos sa Kawikaan sa 1 talatang 24 hanggang sa talatang 28 ay binanggit ni Haring Praise the Solomon ang epekto, masamang epekto, ang consequences o ang consequence ng pagpapaliban o pagtanggi sa pagtugon sa paanyaya ng Panginoon. Sa aklat ng Kawikaan sa 1:24 hanggang sa talatang 28, ganito po ang ating Ganito po mababasa. ang ating mababasa. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating.
Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Yan ang isa sa mga consequence ng pagpapaliban sa pagtugon sa paanyaya ng Panginoon o kaya yung pagtanggi. Kapag tinanggihan natin yung paanyaya ng Panginoon na lumapit sa Kanya, sabi ng Panginoon, kapag kayo ay tumanggi sa aking panawagan at inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng kasakunaan. Malimit kasi ang tao, Pastor Elmar, lumalapit lang sa Panginoon kapag nasa bingit na ng panganib. Totoo po yan. Hanggat kaya pa ay sinasarili ng tao. Parang ang last source nila ay ang Panginoon. Oo. Pero dapat ang Panginoon ang una. Siya ang una. Siya ang una. Oo. Hindi tayo lumalapit sa Diyos sapagkat wala nang magagawa. Lumalapit tayo sa Panginoon sapagkat naniniwala tayo na siya lamang ang mayroong kapangyarihang Amen. makagawa Praise the sa Lord. atin. Purihin ang Panginoon. Praise the Kaya, Lord. bagamat ang paanyaya ng Panginoon ay bukas sa lahat ng tao, gayon man ang paanyaya ng Diyos ay maaring mag-expire, maaring magwakas. At kapag dumating yung wakas, at ang tao naman ay lalapit sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Ngunit hindi ako sasagot. Bakit? Late na yung pagtawag mo. Opo. Maaring huli na. Nung una, inaanyayahan ka ng Panginoon, ikaw ay tumanggi. Nung napagtanto mo na kailangan mo ang Diyos, saka ka lumapit. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, nung ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. At kapag ikaw ay tumawag na sa akin, ako na ang tatanggi sa iyo. Mahirap tanggihan ng Diyos. May mga kababayan tayong naghihinanakit dahil tinanggihan sila ng hospital. Tunay po. Napakasakit na damdamin yun, Pastor Elmar. Tanggihan ka ng hospital, tanggihan ka ng yung feeling of rejection. Mahirap Mahirap yan. po Ikaw yun. ay yung mabasted. Mahirap Mahirap mabasted. po yan. Mahirap ma-reject. Mahirap ma-reject. Yung tanggihan ka ng tao, tanggihan ka ng hospital, masakit na sa kalooban. Lalong-lalo na yung tanggihan ka ng Diyos. Kung karanasan man natin na tayo ay tanggihan ng tao, tanggihan ng ating kapwa, tanggihan ng mga institusyon na inaakala nating makakatulong sa atin, huwag kang mag-alala. Amen. May Diyos pa tayong pwedeng Praise the Lord. takbuhan. Pero ang mahirap, yung mismong Diyos ang tumanggi na sa atin. Kaya itong paanyaya ng Panginoon ay this is open for all. Amen. Bukas na pagkakataon. Bukas hanggang ngayon, bukas. Available ang Diyos ngayon. Okay. God is Praise the available now. God is open now. At saka kung kailan po tayo tatawag sa Panginoon. Oo. Dapat ngayon na talaga. Ngayon na. Ngayon na. Huwag na nating ipagpaliban, huwag na nating Opo. ipagpabukas. Ang laging oras ng Diyos ay ngayon. Amen. Ang laging orasan ng Diyos ay hindi bukas. Amen. Ang schedule ng Diyos ay hindi bukas. Ang schedule lagi ng Diyos, ang orasan ng Diyos ay ngayon. Ang bukas ay maharing huli na.